Hello po, magandang araw po sa inyo o magandang gabi sa ibang lugar natin sa ibang bansa. So, maligayang Pasko rin po sa inyo. Kamusta naman po ang pagdiriwang ng Pasko sa noong December 25? Sana'y maligaya po tayong lahat sa piling ng ating mga pamilya sa ulog ng pag-celebrate ng Christmas sa Noche Buena. So, andito po tayo sa topic sa AP or Philippine Military. So, pag ikaw po ay isang regular soldier na or private pa lang, kailangan po ay alam mo po yung military professionalism. Kasi yung military professionalism po, yun ang mag-guide sa atin sa tamang pagserbisyo. Yun yung mag-enlighten kung ano ba nagang tama. Yun ang mag-guide o magigiya sa atin. So, ipupos natin dyan sa itaas. So, babasahin ko ngayon para maano natin. Military professionalism. So, men who adopt the profession of arms submit their own free will to a law of perpetual constraint of their own accord. So, kung tao ka, lalaki ka na-adapt mo ang pagsusundalo, profession ng pagsusundalo, kailangan i-submit, ibigay mo, surrender mo, your own free will, yung sarili mong kalayaan, kasi under the command ka na yan. To a law of perpetual constraint of their own accord, they resist or they reject the right to live where they choose, to say what they think, to dress as they like. Sabihin niyan, yung rights mo wala na. I-reject mo na o resist. Na kung anong gusto mong pamumuhay, na gusto mo, ma-choose mo, o yung pwede mong sabihin, o pwede mong isipin. The moment na ikaw ay nagsuot ng sundalo, uniform ay covered by order po tayo. Okay, pag sinabi siyang full uniform, this prescribed uniform, wala po tayong magagawa, magpalo po tayo. So yun na po ang dapat yung sundin, lalo sa mga bagong private. So inuuli ko, from the moment they become soldiers. So, yun nga, sa ikaw ay sundalo, kailangan talaga sumunod ka, lahat ay covered by order. It needs but an order to settle them in this place, to move them to that. So, yun na nga. So, sila magsasabi, saan ka? Saan ka dadalhin nila? O i-separate ka. To separate them from their families and dislocate their normal lives in the world of command. Ito masakit po. So, wala ka, iwalay ka sa pamilya mo. Tapos, i-dislocate ka, mawawala ka sa tamang pamumuhay o normal na pamumuhay, lalo pag nasa war na kayo, talagang iba na doon, environment. And the world of command, they must rise, march, run, endure bad weather. So, sa ngalan po ng pag-order sa atin, ng mga utos sa atin, tungkulin natin, ay kailangan po tayong bumangon, mag-rise, and march, run, endure bad weather. Kahit paano, no weather tayo bagyo man, talagang go tayo. So, rain or shine po tayo. Bagyo man o hindi. Wala po itong mahimo. So, go without sleep or food. So, nako, wala tayong tulog dito. Tapos, walang pagkain. Be isolated in distant posts and work until they drop. So, malayo tayo sa sa ating garrison o kampo, talagang malayo na sa kabihas na hanggang mag-drop na lang dahil sa kapaguran. They have
cease to become the master of their own fate. Pero makaka-recover po tayo dahil sa faith po natin. So yun ang ano natin. If they drop on their track, if their asses are scattered to the province, so sakaling mawala man tayo, nagtap talaga tayo, so yung abo natin ay scattered lang sa apat na sulok ng mundo. Apat na sulok. Yun ay uli, that is all part and parcel of their job. So parcel lang pala ng trabaho natin yun. Part lang pala ng trabaho natin yun, kahit ano tayo. So basahin ko ng men who adopt the profession of arms submit their own free will to a law of perpetual constraint of their own accord. They resist their right to live where they choose, to say what they think, to dress as they like from the moment they become soldiers. It needs but an order to settle them in this place, to move them to that, to separate them, to separate from their families and dislocate their normal lives. In the word of command, they must rise, march, run, endure bad weather, go without sleep or food, be isolated in some distant post, and work until they drop. They have ceased to become the master of their own fate. If they drop on their tracks, if their asses are scattered to the province, that is all part and parcel of their job. Mabigat po na code ito, military professionalism. Ang si nag-author nito, si Charles de Gilly. Parang Prince General ito. Pagkaalam ko si Charles de Gilly, Prince General po ito. So ito naman po tayo sa isa. Kailangan rin po ay meron po tayong tinatawag na pledge of loyalty. Isa itong code na kailangan ma-memorize mo rin, maalam mo rin, maintindihan mo at maunawaan. Ito po tinatawag na pledge of loyalty. So, very simple ito, very na words, na pledge. Okay, basahin natin Pledge of Loyalty by Albert Kim Hubbard. Ito, minimemorize po namin yan, yung Pledge of Loyalty, yung military professionalism, Code of Conduct, Code of Ethics, lahat ng mga bago kami pari-English, after 3 years, pari-English kami dati, 6 years naman, dati 3 years lang, pari-English ka. Dadaan ka sa board, kailan memorize mo. Pag tinanong ka niya, okay, you recite the Pledge of Loyalty, hindi mo na-memorize, nabalik ka, memorize ka ulit. Kaya ikaw, military professionalism, pagdating mo sa 11-year order, ikaw, anong level order nito, anong order number 9, kailan mo dami ka memorize, pati mga staff, mag-complete ng mga staff nyo. Galing sa Commander-in-Chief, pababa. Area Commander, lahat. So ito, isa rin ito. Pero itong Pledge of Loyalty, ito talagang gusto ko. Talagang very siya Ito, basahin ko po If you work for a man in heaven's name, work for him. Makaano talaga, sa langit talaga niya. If you work for a man in heaven's name, work for him. Speak well of him and stand by the institution he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. If you must growl, condemn, and internally find fault, why resign your position? And when you are outside, damn to your heart content. But as long as you are part of this institution, do not condemn it. If you do, the first high wind that come along will blow you away, and probably you'll never know why. So i-translate ko lang ito sa So itong if you are for a man in heaven's name, kung sa taas ka, sa Creator, huwag ka sa Kanya, kailangan salita mo, speak.
para sa kabutihan, para sa kanya. And stand by the institution you represent. Halimbawa, itong EAP, institution po ito. So, represent mo ito, kailangan ayusin natin. Remember, an ounce of loyalty is a word found cleverness if we must grow, condemn, internally find fault, why resign your position? So, kung ano ka, parang nakawala na ang loyalty mo, o nagmurmuring ka na, yun, tinatawag ng growl, ikundin mo na, tapos, parang ayaw mo na sa position mo. Pero yun ay lahat yun ay ano lang, huwag mo i-condemn. Kasi mga ano nang pag malaman pag nag-decision ka lang yan, bigla ang decision mo, biglang nang ibig sabihin ng hangin. If you do the precise high wind that comes along will blow your way and probably you will never know. Yung pag ano nang duluyong ng hangin, doon ka lang maano eh. Bakit kaya? yun po ang ano, ang ibig sabihin ito, place of loyalty. So maraming salamat po, sana yung malawa nyo ang aking mga mensahe sa inyo, lalo sa mga bagong private o bagong enlisted na personnel. So, kailangan may guide po kayo. At inyong, ano yun po yan, malaking tulong po yung mga code na binibigay sa inyo para mag-guide po tayo sa in the right direction or the right path na sa pag-susundalo po natin hanggang makaretire po tayo. So, yun lang po. Maraming salamat, Armed Forces of the Philippines, and mabuhay bansa kong Pilipinas. And Merry Christmas to all and advance Happy New Year. Bye-bye po. Merry Christmas.